Ayan, good morning. Good morning sa ating lahat, sa lahat ng mga narito ngayon, sa Zoom, sa Facebook. Nagluwas na dali lang. Natumbay yung aking cellphone. Ayun. Sa Facebook na mga nandyan, na mga nanonood sa ngayon, good morning po sa lahat. Sa lahat po ng mga speakers sa ngayon, good morning din po. So, good morning din po, Lord, dahil nandito kami ngayon. So, ikaw na po ang bahala sa aming mag-guide. At bigyan niyo po kami ng dagdag na katalinuhan para maituloy namin ang aming webinar sa ngayon. So, by the way, bakit nga ba tayo ay good morning? Dahil siguro sa ang sulok man ng mundo, tayo ay iba't iba ang oras. May gabi, may tanghali, at may umaga. So dito, literal na umaga sa amin. So good morning talaga. Good morning dahil bakit sa world business, the good morning is new beginning, new hope, and new opportunity. So sa ngayon, bago ko po ipakilala yung ating speaker, ako po ay magpapakilala sandali, saglit lang sa aking ano. So ako po si Melinda Capinig, 45 years old and 15 years ng OFW dito sa Saudi. So bilang OFW, wala pa ring ipon, resibo ang naiipon. So it's normal para sa mga OFW. Dahil ang buhay ng OFW, buhay padala. Buhay padala tuwing sahod. So wala pong naiipon. So bago ko pa nakilala si Unified, ako po ay naging mga reseller ng kung ano-anong mga binibenta. So pero nung last year ay nakilala ko ang business na to nung nakita ko sa post ng kaibigan ko. So nung nakita ko sa post yung kanyang post about sa insurance, ako po ay nag-message sa kanya, pero ang kagandahan nun ay wala po siyang access doon sa business na yon. So nung ang ginawa niya ay pinakilala niya ako sa kanyang kapatid, at yun po, siya po talaga yung may access. At maraming salamat po sa mga angel ko dahil sila po yung mga angel ko sa buhay, sa negosyo na to, at sila po ang nagdala sa akin dito. So sa ngayon po ay ginagawa ko ang business na to bilang isang part-time but full-time attitude dahil po ay nagtatrabaho pa ako. So sa ngayon, ipapakilala ko na yung ating mga speaker, and then pero bago ang lahat, meron po tayong house rule. So ang house rule po natin, number 1 ay paki-off lang po yung ating mic para hindi tayo makadisturbo sa mga speaker at sa mga nakikinig po. So and then be empty cup lang po. So bakit nga pa be empty cup? Para maintindihan po natin yung ating presentation na pakikinggan at maisapuso natin at maunawaan natin kung ano talaga ang tamang buod ng negosyo na ating katatalakayin sa ngayon. So kapag hindi po natin, meron po tayong mga iniisip na mga problema, so isang tabi po muna natin. Number 3 ay paki-open lang po ng ating mga camera para makita po natin kung sino-sino po tayo na mga nandito sa ngayon, magaganda at gwapo. At syempre, mas maganda rin po pag nakikita talaga natin ang mga kasamahan natin na mga nakikinig na magkakasama tayo. So nakikita natin yung mga reactions ng bawat isa. So mai-enjoy po natin. Gayon pa man, so paki-open lang po lahat at ipapakilala ko na po ang ating speaker. So siya po ay isang OFW, 12 years ng OFW. 12 years ng isang OFW, may isang anak, at ginagawa niya ang business na to bilang part-time but full attitude. So walang iba po. Siya po ay isang 44 years old na rin pala. Hindi kami nagkakalayo ng edad. So siya po ay walang iba kundi si Ma'am Fe Camara. Welcome, Ma'am Fe. Hello po, good morning. Good morning, ma'am. Naririnig ko. Hello po, good morning po sa ating lahat. Sa lahat po ng partner natin dito sa Zoom at saka sa FB Live. Good morning po. Ayan, naka-recover na po ba tayo sa salitang good morning? By the way po, maraming salamat po sa napakalupit na speaker na nag-introduce sa akin, si Ma'am Melinda po. Good morning po again. Siguro po matagal na po tayo nag-iisip o nananalangin na ng business opportunity. Kaya naman sa araw na pong ito, ipapakilala ko po sa inyo ang business
na napakaganda po. By the way, bago ko po simulan yung pagpipresent ng business, pakilala po muna ako. Katulad po ng sabi ni Ma'am Melinda, isa po akong OFW dito sa Hong Kong. More than 12 years na po. Bago po ako naging OFW, isa po ako mananay sa Pilipinas. At nag-part-time job din po ako ng mga reseller ng mga bedsheet. Kaya lang po, sa kabutihang palad, nalugi po ako. Kaya nung nakita ko po si Unified at nagandahan po talaga ako, nag-grab po talaga ako dito. Ayun po, ay pasalamatan po natin yung mga angel ng buhay natin na nag-invite sa atin at nagpasa ng link. Yun po. At ito po, bago kong nakilala ko po si Unified through my angel na dati po total stranger po siya sa akin kasi hindi ko po talaga siya kilala. Siya po pala ay asawa ng pinsan ko na isa din po siyang OFW sa Malaysia na si Ma'am Gloribet de la Cruz Gega po. Ayan. Ngayon po, ipapakilala ko na po sa inyo yung napakaganda na business na ito. Teka lang po, isi-share ko po yung ano ko. Power pa, nawala. Saglit, ba't nawala? Walang napindot. Tatlong linya po, ma'am. Ayan, nakikita na po. Hindi pa po. Wala pa po. Saglit. Ba't nawala? Wala pa, ma'am? Wala pa, Wala pa ma. po. Yari. Kanina okay na. Try niyo po yun, ma'am. Sa tatlo, yung sa gitna po yung kulay green. Kulay green. Ayan, lumabas na sa akin. Wala pa, ma'am? Wala. Saglit. Naloko na to. Ayan, sorry po, wait a moment. Pero lumalabas Balik pa na po, sa ma'am. akin. Opo, balik lang po kayo uli, ma'am. Balik Na, saglit lang, ha? Baka po, ma'am, hindi niyo napindot yung screen niyo ng screenshot. Malamang, saglit po. Ano na? Ayan, hintay-hintay lang po natin ha kasi medyo nagkakaroon tayo ng konting technical. Ganun talaga kapag online, di ba? So, wait lang po. At nag-screen share pa si Ma'am Fe. Saglit lang po. Ay, naayos pa po. May technical problem lang po tayo sa sa system. Hindi talaga naiiwasan yung mga ganitong eksena kapag online. Kasi di ba? Mahina ba signal ni Ma'am Fe? Signal problem. Signal problem talaga kahit saan. Nawala po si Ma'am Pe. Teka ha. Wala yan. Parang nawala siya. Nawala ba siya? Ako, balik lang siya. Oo nga ano. Teka. Hindi, Ayan na po, nakabalik na siya. connecting na Yeah, siya. Ma'am Pe, patry po ulit, ma'am. Pag if not po, we can share for you, ma'am. Wala siyang audio. Patry po, ma'am. Wala po siyang audio dun sa ano niya Ma'am Fe, wala kayong audio. Yan, nawala ulit. Nalaglag ulit siya. So wait lang po natin ha. Medyo pa siya. Re-restart ng system. Kasi walang audio yung kanyang Okay, ma'am, siguro, Ma'am Joy, back up na lang po. Yes po, ma'am, please. Thank you. Ako na lang ang gusto niyo ako na lang ang mag-share Yes. ng system ba? Yes po, ma'am. Sige, Ma'am Joy, paano na lang po. Pa-back up na lang po. Ay, hindi, ma'am. Wala rin si Ma'am Pe. Ayun, si Ma'am Pe, nakabalik.
kaya lang wala siyang audio eh. Out ka muna, Ma'am Petas, balik ka. Then isi-share ko yung screen. Mag-share ako ng screen. Kasi walang audio yung ano mo. Teka lang ha, at ako Okay, Ma'am Joy, siguro ma'am, ikaw na po yung mag-one. Baka po tayo. Ako commence. Ma'am, Yes ayan. po. Nakabalik Ayan, na ako. nakabalik. Ayan, Ayan, nakabalik na ako. Ayan, ma'am. Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Thank you. Anong nangyari? Go ahead, ma'am. Saglit po. Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. Kami na po mag-screen for you. Sige po. Okay, Ayan, nasa. ma'am. Saglit ha, screen share ko, Ma'am Fe. Ayan, nakakapag-screen share ka ba o hindi? Ayan, yan. Saglit punta ako sa ano. Ayan, ito na siya. Ito na Yes, siya. ma'am. Bakit nawala? Sige, ako na lang mag-screen share ha. O, ayan na, ma'am. Nag-screen share na po. Wala. Saglit Wala pa rin. lang. Wala po, ma'am. Ako na lang po mag-screen share, Ma'am Fe. O, sige po. Saan ako babalik? Pasensya na po. Naku, nagloko ang telepono. On nyo lang po yung i-on nyo lang po yung cam niya, ma'am. Nasaan na? Nawala. Nawala na naman. Napapunta ako dito. Pero nakikita ko sa akin. Ba't hindi ko naman? Yan. Yes po, okay lang po yan. Okay lang yan, ma'am. Go ahead, ma'am Pe. Ma'am, saglit, di ko pa nakikita. Ba't ako wala? Ayan, okay na po. Okay, sandali ha. Ayan po ang, nasaan na? Ang company name po. Okay, wait lang po. Yan. Ayan po, ang company name po natin ay Unified Product and Services. Na-establish po siya noong November 11, 2011. At ang magti-10 years na po siya this year. Kaya po, masasabi na po natin na matatag na po ang company kasi po na nalampasan na po niya yung 5 years na critical stage ng company. Kaya wag na po tayong mag-alala kasi safe na po siya. At syempre po, ang company na Unified Product and Services ay pagmamayari lang po naman ng 100 Filipino na si Sir Emmanuel Manny Pascual, CPA by profession. At siya din po ang President and CEO ng company. Nagtrabaho din po siya sa Bangko Sentral ng Pilipinas before at marami na po siyang mga negosyo kaya siya po ay isa ng napakayaman na tao at ang pinaka-good news po niyan, siya po ay napaka-humble at napaka-visionary. Kaya hindi po tayo mahihiya na lumapit o mag-asa kanya kasi napaka-humble po niya bilang isang presidente. Kung legalities naman po ang ating pag-uusapan, registered po tayo ng Security and Exchange Commission, regulated po tayo ng Bangko Sentral at meron po tayong business permit ng Quezon City. Registered din po tayo ng DTI, BIR, AMLA or money laundering. Kaya money laundering. Kaya po masasabi na po natin na na legal, moral at ethical po yung ating company. Ayun po, ang apps po ay everywhere na. Luzon, Visayas at Mindanao. Even abroad po, Dubai, UAE, Kuwait, Saudi, Hong Kong, Malaysia. Actually, globally na po siya. Di po ba? Grabe. So ano naman po yung main product ni Unified? Meron po tayong e-cash or electronic cash at ito po ay must be funded. Prepaid system po siya at must be funded po siya. Take note po, must be funded. Kailangan po natin siyang pondohan. Pwede rin po natin siyang gawing home-based business para dun sa mga nanay na nasa bahay lang na kailangan ng extra income para makatulong sa mga mister nila. Pwede rin po natin gawing additional income para sa mga employee na or katulad namin mga OFW na talagang naghahanap ng another source of income. At pwede rin po natin gawing personal consumption para po sa ating lahat. Yun po. Tapos, ano naman po ang meron sa e-cash? Meron po tayong 9 service and 1. Meron po tayong ticketing, travel and tours, remittance, insurance, bills payment, e-loading, online shopping at ang shipping line, and last but not the least, the GoCab. Ito po kasi yung GoCab is bago lang po itong na ano nitong pandemic time lang po. So, ayan po lahat yung system na pwede natin gamitin or services na meron si e-cash. So ngayon, paano po kikita tayo dito? Paano po ang kitaan dito? Sa ticketing po, through markup po tayo dito. May katay-up po tayo dyan, international and local. Sa international po, ang kagandahan po niyan,
Sa international at local, meron po tayong 406 airlines na ka-tie up. Sa domestic flight po, pwede po tayong mag-mark up ng 150 to 500 pesos. Ganito po, halimbawa po may kaibigan po tayo na magbabakasyon sa Boracay or sa Palawan, at i-mark up na po natin siya ng 500 kasi maximize na po. Kasi tapos hindi naman po sila mag-stay doon, kailangan po nilang bumalik, kaya 5 times 500 times 2 kasi per way per person po, kikita po tayo ng 5,000 sa ilang minuto lang natin pagbubuk ng ticket. At sa international naman po, pwede po tayong mag-mark up ng 700 to 1,000 pesos. Ganun din po, halimbawa po may 5 po tayong kakilala o kamag-anak na magbabakasyon sa Hong Kong or sa Dubai, maximize na po natin yung 1,000. Per way din po, per person, kaya times 2 po, babalik po kasi sila kasi hindi po sila makakalabas ng bansa nang walang ticket pabalik. Kaya po, kikita po tayo ng 10,000 sa ilang minuto po nating pagbubuk ng ticket. Di po ba ang ganda niya? At ang susunod naman po ay yung travel and tours. Kung familiar po tayo doon sa 3 days and 2 night packages, yan po yung mga normally packages at may 3 to 5 hotel accommodation din po tayo at ang kitaan po natin dyan ay through commission na 200 to 500 pesos. Depende din po sa package na kukuhanin ng mga client natin. Yun po. Susunod naman po ay ang remittance. Sa remittance po, katay natin local si Cebuana, si Western Union at si Smart Padala. At sa international naman po, andyan po si MoneyGram, si iRemit, Transfast, at ang ating pong pinaka-very own iCash Padala. Ang kitaan po natin dito ay through convenience fee. At ang kagandahan po nito ay 24/7 operational po siya. Kaya kahit po nasan kayo, pwede po tayong mag-remit. Anywhere, everywhere po, kahit po na natutulog pa tayo o kahit po namamahinga tayo, kahit hating gabi, pwede po tayong mag-remit. Yan po. At ang susunod naman po ay ang insurance. Sa insurance po, andyan po si Malayan, si FVG at si CTPL. Si CTPL po yung mga insurance ng mga sasakyan na pwede pong tricycle, 2 wheels, wag lang naman po yung bicycle. Kasi po, nakakasad lang po na yung mga tao, ini-insure nila yung mga sasakyan, pero yung mga sarili nila, hindi po nila ini-insure. Ang coverage po niyan is accidental death permanent, dismemberment, 100,000 pesos, motorcycle accident, 50,000 pesos, burial assistant kung yung client po natin ay natuluyan, wag naman po sana, another 10,000 pesos. At kung nasunugan naman po, another 10,000 pesos. At pwede po nating ibenta si insurance ng 300 to 500 pesos. But ang kagandahan po niyan, once po na member tayo ni Unified, 80 pesos lang po yung kukunin ng system. Kaya po, 300 minus 80 equals 220. Kikita po tayo ng 220 sa isang policy. What if mayroon pong kumuha ng 10 policy? Kasi i-alok po natin sa TODA. 220 times 10, kikita po tayo ng 220 sa 10 policy po ng insurance. Di po ba ang ganda? Ang susunod naman po ay ano po yan, 1 year coverage lang po yan, kailangan po natin siyang renewin every year po. Susunod naman po ang bills payment. Sa bills payment naman po, kataya po natin yung si Meralco, si Bayad Center na kahit alam po natin na si Bayad Center ay marami na siyang partnership pero inaccept pa rin niya tayo at ang kagandahan po niya, nagtiwala po siya sa atin. Nandyan din po ang mga Maynilad at yung mga, meron din po tayong mga bangko o yung mga government assistant po. At ang kitaan po dito ay through convenience fee din po. Depende po sa inyo. Kung halimbawa po, ayun natin siya sa 10 pesos ang bawat. At meron po tayo sa ating subdivision na 30 houses or sa ating pamayanan na may 30 houses na nagbabayad sa atin ng ticket ng bills payment times 10 po, kikita po tayo ng 300 per month. At ang kagandahan po niyan, siyempre bills payment, ito po ay monthly mo babayaran, hindi naman po pwedeng hindi kasi mapuputulan po tayo ng tubig or ilaw, di po ba? Kaya 30 pesos po, ay 300 times 12, kikita po tayo ng 300
3,600 per year. Di po ba? Grabe. Kasi ang kagandahan po niyan, hindi lang po isang bills ang ating babayaran. Kasi meron pa po tayong mga katulad ng cable o ng water. Kaya hindi lang po 3,600 per year po yung babayaran natin. Ang susunod naman po ay ang e-loading. Sa e-loading po, ang kagandahan po nito, may kataya po tayo local and international. Andyan po sa local si TNT, si Sun, si Globe, si Smart, at sa international. Meron din po tayong mga cable, yung Signal at yung GSAT. At meron din po tayo, sa local, sa international naman po, meron po tayo dyan yung Singtel lang Singapore, meron din po dyan yung Smarton at Kabayan ng Hong Kong, at marami pa pong iba. Ang kagandahan po niyan, hindi lang po tayo dyan, hindi po lang tayo dyan dealer, mega dealer po tayo sa e-loading. Pwede rin po tayo mag-activate ng mga Facebook or ng mga friends natin at ng pamilya natin. At ang kitaan po dito ay true commission po plus markup to 15% commission plus markup po. Yun po. Ang susunod naman po ay ang online shopping. Sa online shopping po, kung pamilyar po tayo kay Lazada or kay Shopee, tayo po ay mga user lang po dito. But dito po kay Unified, meron na po tayong product, meron na po tayong services. At ang kagandahan po niyan, kung members po tayo ni Unified, may 30% discount po tayo sa lahat ng wellness and tangible product po ni Unified. At pwede rin po natin siyang gawing personal consumption. Pwedeng ibenta. Ang susunod naman po ay yung shipping line. Kung meron po tayong panghimpapawid, meron din po tayong pang dagat. Kapartner po natin dyan si Tugo Travel, si TransAsia at si Pascat. Ang kitaan po dito ay true convenience fee din po. Yun po. At ang susunod naman po ay ang the last but not the least na GoCab. Kung pamilyar po tayo kay Lalamove, kay Grab at kay JRS, si Unified po ay may sarili pong courier. Ito po, i-download lang po natin sa ating mga cellphone, itong GoCab, at kukuha po tayo ng rider. Ang kagandahan po niyan, once po na mag-transact sila, may kikitain po tayo sa kanila. Di po ba ang ganda? Convenient na convenient po yung mga services ni Unified. At ang lahat po ng diniscuss kong yan ay 20% lang ng side of the business. Ang tanong po, asan po yung 80% of business? Di po ba pag nagbi-business tayo or yung lahat na kailangan po 100%? Ito po yung 80% po, ma'am and sir, ay po, lang po to, yung optional lang po kung gagawin mo or hindi. At sa 80% po ng side of the business, kikita po tayo dito ng potential income na 2.7 million. Ang tanong po, paano naman po natin kikitain yung 2.7 million? Gagamitan po natin siya ng LOL or Law of Leverage or batas ng pagpaparami. And then, ito po yung mga ginagamit ng mayayaman, yung mga franchising katulad po ni McDo, ni SM, ni Jollibee. At ang required capital po dyan is 30 to 50 million. Ang tanong, meron po ba tayong 30 to 50 million? Wala po, di po ba? At ang good news po kay Unified, gagamitan po natin siya ng multi-level marketing or multi-level marketing. Once po na mag-franchise tayo, the moment na mag-franchise tayo ng Unified, ang tawag na po sa atin ay independent distributor. Paano naman po to? Halimbawa, ikaw po, may kaibigan ka pong taga Hong Kong. Si Hong Kong po may kaibigang taga Manila. Si Manila may kaibigang taga Davao. Ang tanong, paano po tayo kikita? Kung si taga Davao po ay mahilig mag-book ng ticket o mag-book ng ticket, ang tanong po, kikita po ba tayo? Yes po, kikita po si Manila, kikita po si Hong Kong, at kikita ka rin po. Hindi na po tayong nag-book ng ticket dyan, pero kikita pa rin po tayo. Small capital but big potential income. Yun po. At paano naman po yan? Gagamitan po natin siya ng K-system. Ganito po yan, kapitbahay, si kapitbahay po, si kamag-anak, si kaibigan, si kaaway, si ka-Facebook, at lahat po ng K. Wag lang po si kambing at kabayo kasi hindi po sila maalam magnegosyo
At hindi rin po sila maalam mag-Facebook. Yun po. Ang next po, yung most inspirational people po na nagpapatunay na talaga pong legal at ethical at may kitaan po sa Unified. Andyan po ang ating Hall of Famer, si Ma'am Chimila Buenhanda. Dati po siyang OFW. Dati rin po siyang teacher. 8 years doing Unified po. May 3 cars, may 1 sports car. May Millionaires Club members na po siya. Travel qualifier, local and international po. At kumikita na rin po siya ng malaki. Hindi po ba? At ang susunod naman po ay ito po yung talagang hinanga, maraming humahanga sa kanya kasi tingnan nyo naman po siya, isang pa at isang kamay lang po. Pero nagtagumpay po siya sa business na ito. Tayo pa kaya na kumpleto. Siya po si Sir Albert Lumisad, dati rin po siyang empleyado. 7 years doing Unified, 2 cars, 1 sports car po, Millionaires Club members, travel qualifier, local international na po. At siya rin po yung ambassador ng Dubai sa ngayon. Kumikita na rin po siya ng malaki dito. At ang susunod naman po ay ang mag-asawang Marvin and Ivy Hugos, kung nagdududa pa po tayo. Ayan, mga pulis po sila by profession at sila din po yung tinatawag natin na power couple ng Unified. 3 years doing Unified na po sila, car achiever, port ranger, travel qualifier, local international po. At kumikita na rin po sila ng malaki kaya nag-decide na rin po si Ma'am Ivy na mag-resign na po sa pagpupulis para mag full-time na po kay Unified. Di po ba? Yung mga nagdududa. Ang tanong, paano naman po nila ginawa yan? Ganito po ang ginawa nila dyan para sila magtagumpay na through sharing the business. Halimbawa po, ikaw, may friend ka po, si friend A na na-share nyo ng business at nagustuhan po niya. Magkakaroon ka po ng direct referral na 1,000. At another friend po na na-share nyo, another 1,000 po. Di po ba ang ganda? Every direct po, babayaran ka po ni company ng 1,000. Isi-share mo lang po yung business, magkakaroon ka na po. At ito pa po ang another kitaan dito, yung tinatawag na indirect referral. Halimbawa po ikaw, yung friend A mo, yung friend B mo, nagkaroon sila ng friend A1 din, friend B2 din. At once na ma-detect ni system yung magkakaroon ka po ng 60 pesos indirect referral. Ang kagandahan po niyan is up to the 10th level po yan. Kahit hindi na po ikaw yung naggumagawa, may papasok at may papasok po sa yung 60 pesos up to the 10th level po. Yun po yun. At ang susunod naman po ay yung SMB. Yung pong nakakalasing. Hindi po ito yung literal na San Miguel Bear na nakakalasing. Ito po yung sales match bonus. Dahil po binary system ang ating system, once po na mayroon kang left and right. At ang hanapin lang po talaga natin dito yung dalawang tamang tao na katulad natin yung mindset. Kaya pag nakita po natin yung dalawang tamang tao, once na ma-detect ni system na may left and right ka, magkakaroon ka po ng sales match bonus na 1,500. Ano po yan? Unlimited 1,500 po yan once na ma-detect na mayroon kang left and right. At ang susunod naman po, dahil po ang system natin ay may safety net, kailangan lang po. Meron po tayong 60 pairs lang po from 1 day. Kaya 60 pairs times 1,500, kikita po tayo ng 90,000 per day. Sa totoo lang po, meron na pong nakakuha niya. Hindi po niya alam na may nakuha siya, na open lang po niya yung account niya, may 90, taga-Binyan po siya. Ayan po, yung 90,000 na kinita mo sa isang araw, sa 30 days, dahil natuwa ka o na-excite ka, ginawa mo talaga, hinataw mo si Unified, kumita ka ng 90,000 per day in 30 days, yan na po yung sinatawag nating 2.7 million potential income. At sasabihin, Ma'am Pe, bakit hindi ko po kayang gawin ng full-time? Parang 10% effort lang po yung kaya kong gawin. Kikita pa rin po ba ako? Yes, ma'am and sir, kikita pa rin po kayo ng 270,000 per month po. Ay, but ang tanong, paano ko pong wala talaga ako, 1% effort lang po yung kaya kong ibigay kasi sobrang busy po ako.
Hindi ko talaga siya magawa. Yes, ma'am and sir, kikita pa rin po tayo ng 27,000 per month. At ang kagandahan po niyan, ito naman po yung another kitaan kung ang SMB po ay nakakalasing, ito naman po yung kitaan na sobrang nakakabaliw. Halimbawa po ikaw, nagkaroon ka po ng 500 members sa left, 500 members sa right, at yung sa domestic flight po, meron po tayong 10 pesos at sa international po, meron po tayong 25 peso. Sa remittance po may 1 peso, sa insurance may 1 peso, sa bills payment may 0.50 po tayo. Paano naman po yan? Ganito po yan. Sa ticketing po, halimbawa po, meron po tayong isang 1,000 na member. 1,000 na member na nag-book ng ticket domestic. Times 10 po, kikita po tayo ng 10,000. Kung international naman po, 1,000 times 25, kikita po tayo ng 25,000 pesos. Sa remittance naman po, ganun din po yung 1,000 member natin, nag-book po siya. Nag-remittance po siya, kikita po tayo ng 1,000. At sa insurance po, 1,000 din po times 1, kikita din po tayo ng 1,000. At sa bills payment po, 0.50, 1,000 din po times 50 equals 500. Yan na po yung tinatawag nating passive income. Nakikitain po natin 37,500 in a month. Wala na po tayong ginagawa dyan. Yun na lang po mga member natin gumagawa dyan. Yan na po yung passive income. At 3 to 5 years from now po, kikitain po natin yan. Once na gawin talaga natin at seryosuhin yung business. Depende po kasi yan sa committed natin sa business. At ang susunod naman po ay ayan na po yung ICA Space Center na parang Lotto outlet. Inclusion po niya yung 1 ICA Space Center, account 24/7 customer support po. Meron na po siyang marketing support. At ang kagandahan po niyan, may 34% discount on Unified Tangible Product at Unified Product and Services po. Ang nagkakahalaga po yan ng 75,000 pesos. At ang kagandahan po niyan, kasi wala po tayo ng ganyang hawak, dahil po mabait ang ating presidente, gumawa po siya ng paraan, kaya gumawa po siya ng mas mababang halaga yung home-based business po. Ang inclusion po niya ay online home-based business, 24/7 customer support, personal insurance by Malayan Insurance, marketing materials, 30% lifetime discount on tangible product, unified services. At nagkakahalaga po yan ng 14,988 lang po naman. Mas mahal po kung bibili pa tayo ng iPhone na, baka kung bumili po tayo ng iPhone na cellphone, baka mga 5 account po yung makukuha natin dyan. Di po ba ang ganda at ang mura, at ang kaganda po niyan, telepono lang po yung gagamitin natin dyan. Ayun lang po. At ang next po, ang ginawa ko lang po talaga dito, nag-decide po ako at nag-try. One-stop shop, fastest ROI business, low-cost investment, easy to set up po siya at world-class services. Ang decide lang po talaga tayo at try it now. Thank you po at sana po naintindihan niyo yung in-explain ko. Salamat po, Ma'am Joy. At kung pinakinggan niyo po ako, dapat mas pakinggan niyo po to. Mag-share po siya ng kanyang journey dito sa Unified. Dati po siyang ex-OFW for more than 13 years sa Thailand. Napa-for good po siya ni Unified. 1 year lang po niya ginawa si Unified. Napa-for good na po siya. Nasa Pinas na po siya ngayon. May 3 po siyang anak. At siya po Star Award na po siya at top earner din po siya at may Elite Award na po. Walang iba po kundi si Ma'am Annabel Hipolito Midel. Ma'am Annabel, thank you po. Pinapos. So, ayan. So, thank you, Ma'am Pe, sa napakagandang intro sa akin. Pero medyo blurred yung aking signal. Bakit kanina okay. Pero alam niyo naman, nasa Pilipinas, no? Reality check talaga. Ang signal, iba talaga ang signal na nasa abroad at sa Pilipinas. So, I hope na naririnig po ako. Type 1 naman po kung narinig ako, Ma'am Joy, o sa lahat naman dito.
So, naririnig po ako. Ayan, so thank you sa response. Again, thank you, Ma'am Pe. And thank you, Ma'am Melinda, sa power hosting natin today. So, yun nga po, dagdagan ko lang po yung pagpapakilala sa akin ni Ma'am Pe. Yes po, isa po akong ex-OFW from Thailand. So, actually, maraming bansa na po akong pinagtrabahuan. I started my journey as an OFW nung nasa Saudi. Yan, reality, maraming mga Pilipino talaga nagsimula na maging OFW sa Middle East. Kasi po, di ba, mga lang, mga libre lang, yung mga medical or lahat na expenses except as long as na may passport ka. Pero yun nga, mostly naman din, hindi, in my time po talaga, hindi sila swerte or talagang iba yung culture sa South. Pero ay mga ganitong taon na po, recently maganda na po yung nagiging buhay ng mga OFW sa mga Middle East. Pero in my part po talagang hindi siya naging ganun kadali. Kaya ayun po, so hindi ako tumagal sa Saudi, hindi naging maganda yung buhay ko doon. Pero naramdaman po talaga na sa stage ng buhay natin, andyan si God. So talagang piniprepare tayo for our next journey. Kung medyo mahirap man yung pinagdaanan mo, so meron talagang time na darating na mas magaan na or mas kakayanin mo yung darating na pagsubok dahil sa trial na nararanasan. Naranasan ko yung pinakamahirap na buhay na nasa Saudi ako. Kaya nung pag-uwi ko ng Pilipinas, napunta naman ako sa Malaysia. Sa Malaysia naman, so kahit gaano pahirap ito, 4 yung alaga ko, imagine, bungalow yung bahay ng boss ko. Pero pinagtyagaan ko po siya for 4 years, continuous. So nagtrabaho ko na. So kahit ang sahod ko po is just only 14,000 pesos. Pinagtyagaan ko siya kasi sabi ko, alam ko yung sobrang hirap ng buhay. So grabe, di ba? Yun yung journey ko po as an OFW. Start ako sa ganong halaga, hindi ko ma-imagine. So bakit pa ako mag-a-abroad pala kung kaya pala kitain dito sa Pilipinas. Pero dahil nga lack of knowledge din and lack of high school graduate lang din po kasi ako. Kaya talagang alam ko sa sarili ko na wala akong ibang pwedeng maging career. So kaya po talagang yun lang yung option ko as an OFW. Pero yun nga, time goes by, talagang ngayon na 13 years ako naging OFW. And good news po, yung pang 13 years ko last year, yun po yung time na nakilala ko naman si Unify. Through Facebook lang din po at sa isang total strangers lang din po. Kaya po yung mga nandito ngayon, kayo po na nakikinig ngayon, live streaming natin. So, pasalamatan niyo po yung mga tao nag-invite sa inyo. Pasalamatan niyo po yung nag-share sa inyo ng link. Pasalamatan niyo po yung nagpapasok po sa inyo. Kasi po hindi po ito talaga accident. Ito po yung talagang plano ni God na mapakinggan kami na hindi po para mag-join kayo sa amin. Para po mapakinggan niyo po yung kanya-kanyang buhay namin, yung journey namin nung nakilala namin itong negosyo. At ito nga po ako ngayon, hindi ako nagkamali. For doing Unify for 1 year, andito na po so, dito lang po. Almost 1 month. 1 month na pala ako. Anong date na 13 ako, July 13 po ako dumating ng Pilipinas. So dahil may quarantine pa, medyo matagal. So, pero ngayon po nandito na ako sa Pilipinas and I'm enjoying the business with my family already. Yun makikita kong literal na kumikita ka, na kahit nasa bahay ka kumikita ka, kasama mo yung pamilya mo, kasama mo na talagang, yan yung talagang iniisip ko. Kasi 13 years po ako, talagang 13 years wala akong Pasko sa Pilipinas. So nakapagpasko ko, naranasan ko talagang kumakanta ako, lagi ko nakantayan. No, I wanna go home for Christmas. But this time around, kakantayin ko na po yung Merry Christmas na kasama yung pamilya ko. Nanggaling po yan kay Unified Colonies. So gusto ko lang po sa inyo i-share kung ano ba yung journey ko nandito. Share ko lang po ng konti para mas maintindihan niyo po kung bakit ba ako nandito. Marami po kami nandito na nag-share ng totoong buhay po. So ako po ito, so Annabelle Polito Medam po. Play ko lang po, ma'am. So ako po ay nag-join ako, kung napansin nyo dyan, nag-join ako kay Unified noong June 21, 2020. So meaning po 1 year na po ako ng June 2020, di ba? So, and good news po niyan, eto, before ako magsimula kay Unified, ito po yung buhay ko. I have 3 sons. Ayan po, ang liliit, magda ako. Pero ngayon po, way back 2000,
99, ano ba ito? 2004, yan, 2004, 2006. Ganyan po sila kapatid ngayon. Dati, di ba? And then, nakita niyo po dyan, isang OFW na nangarap na pag-uwi yung takbo ng buhay namin, mag-iina. And sa right side mo po yan, mapapansin niyo po, sa right side niyan, so may iba't ibang bata po kung inaalagaan. So meaning, meron po akong 3 family na 3 bata na talagang pinalaki. Ako yung nagpalaki sa mga alaga ko yan. Kasi po talagang tumatagal ako sa mga employer ko. So although masaya ako na kasama yung mga ibang anak, but at the end of the day, nangungulila din po ako sa mga anak ko. Kasi nag-aalaga ako ng ibang anak, pero yung mga anak ko hindi ko naalagaan. Pero thankful and forever grateful dumating si Unified sa buhay ko. When nasa Thailand po ako kasi nga po lockdown din last year. So bumalik ako. Ito yung employer ko. Konti na lang. Ito yung employer ko to na met ko sila noong 2017 sa Thailand po. So sa Thailand ko po sa Malaysia ko po sila nakilala. So, through Facebook lang din po. And ang grabe po kasi talaga nagtiwala sila sa akin nung na-meet nila ako sa Facebook, sa online lang din po. And then tumagal nga po ako ng 2 years sa kanila. Ngayon, after ng 2 years, lumipat sila ng Thailand, yung 2017 po. So 2017, na lumipat sila sa Thailand, hindi na ako nakasama. Pero nangako ako sa kanya, that time po kasi isa pa lang yung anak nila. Nangako ako na babalik ako pag nagbuntis sila. So 2018 lang, na nag-hire naman sa akin sa Malaysia, dinala naman ako sa Hong Kong. Kaya nagkaroon ako ng chance na magtrabaho sa Hong Kong 1 year and 5 months po. Pero yun nga, hindi ako makabalik sa kanila. Pero dahil dumating sa pandemic, ayan nga po, dumating sa pandemic, pinabalik naman ako. Kaya sinadyang pinabalik naman ako. Igad sa amo kong ito. Yung pala, dito ko rin po sa Thailand, yung pangako ko sa kanila na tuto pa rin, na babalik ako siya, is not so bad. The same time, dito ko po pala rin nakikilala si Unified at makakapag-decide ako na this will be my last employment. So, talagang naramdaman ko po na binigay ni God si Unified para baguhin yung takbo ng buhay ko. And then nga po, ngayon, 1 year na po ako sa Unified. So, habang ginagawa ko sa Unified na nasa Thailand po, kita niyo po yan, marami ako mga transaction na ginawa. So, marami ako sa YouTube ko, nag-tutorial ako sa mga paano mag-loading. So, lahat po ginawa ko yan sa aking channel. At the same time, naging speaker na rin po ako sa aming group po yan. And then the other, naging speaker na rin ako. And then yan nga po, nakilala ko po ng personal yung ating President Emmanuel Pascual sa right side po. Sobrang pait. And then, nag-start na po ako, doon po nagsimula ako, napansin niyo po yung sinabi ni Ma'am Pe kanina na 80% side of the business or yung pag-share ng business. Dahil nga po ginawa ko yung business natin, inaral ko po yung negosyo. So, kahit po high school graduate na ako, nagkaroon ako ng chance na mag-step up. Yes, mag-step up sa buhay po talaga. At pag naintindihan mo, nakuha mo yung tamang process, tamang sistema, mas madali mo siyang i-share sa business. Kaya nga po, nagkaroon ako ng business partner around the globe na po. Yes po, from Canada, USA, California, UK, yan, Singapore, Hong Kong, si Ma'am sila Ma'am Pe from Thailand and Malaysia, meron sa iba't ibang parte ng mundo. So, hindi ko ini-imagine na dadami agad ng ganyan. Kaya po talagang unexpected. Hindi ko kasi sabi ko isa akong high school graduate, pero yung mga nakikinig sa akin, may mga business partner po akong accountant, nurse, even doctor, meron din po. And then engineer, so sabi ko grabe, yung ginawa sa akin ng Unified na hindi ako nag-Unified, hindi ko matatayuan yung ganitong posisyon. Hindi po ba talagang
yung binigay nilang pagkakataon sa akin na mabago yung buhay ko is talagang pinapasalamat po. Ayan, na nakita niyo po, ginagawa ko talaga kasi si Unify dahil po yan sa family ko yan. Dumami na po yung, marami ako sa bahay namin, marami kami kapatid kasi nung namatay yung tatay ko, 1992, nanay ko po, o kami magkakapatid siya, di ba? So, sa dami na magkakapatid. Kaya po sila po yung dahilan sa bakit po siya talagang ginagawa. Yan. So, talagang doon mo makikita sa Titas 5 sa dahilan kung bakit ka magnegosyo. Bakit ka ba gumigising para gawin mo yung negosyo ng mabilisan? Kasi in this career po talaga makikita natin na may pagkakataon ka na kung gusto mong umasenso, gawin mo lang po ng tama yung negosyo. And pagpahawak lang po tayo sa mga taong, yung katulad nga po, di ba, nakita niyo naman, i-share namin kanina, i-share ni Mampe, yung mga taong naging successful dito. Yan, talagang nakita po talaga na pwede mangyari sa akin at sa pamilya ko. Ngayon, in just ilang araw pa lang din naman ako nagsisimula. Kasi po, pinauwi. Yung ate ko kasi nandito nung last week sa Pilipinas. So, binigyan ko siya ng chance ng birthday. So, this week pa lang po ako talaga humahataw or nagtatrabaho. So, kahapon po, nagpa-deliver ako ng product bound to meet Malaysia mga product. So, kumikita po, minsan lalabas na lang ako, minsan yung kapatid ko may nagme-message, nagbabayad, nagpapaticketing, nagbabayad ng bills payment, nagpapa-cash in. So, imagine, nasa bahay lang po ako, nakikipagkwentuhan sa nanay ko, sa ate ko, naglilinis ng bahay, nakikipagharutan sa mga anak ko. Pero anytime na may transaction na dumarating, kumikita po ako. So, yun ba yung hawak ko yung negosyo? Yun yung napakagandang binigay ni Unified sa akin na nakikita ko talaga na may kitaan ko sa Pilipinas. Okay po? So, kaya po yung mga nandito ngayon na nakikinig, wag niyo na pong pagdudahan itong negosyo kasi po talagang ako po isa sa patunay na kung gagawin mo lang po ng tama, kung gagawin mo lang po ng buong puso itong negosyo na to, bibigyan ka rin po ng pagkakataon na ibigay yung nararapat sa iyo. Gusto mo na po Pilipinas, habang nandiyan ka sa abroad, pwede mo siyang isabay. Kasi po, hindi ito hawak mo to. Ito yung negosyo, pwede mo talagang gawing part-time, but with full-time attitude. Kasi po, once na maramdaman mo na naniniwala kang pwede kang mapauwi nito sa Pilipinas, is talagang magkakataon. So, isa lang po ako sa patunay. Yun nga po, kung nabanggit ni Ma'am Pe, isa na po akong star awardee kasi po sa dami ng mga business partner po na tinuturuan ngayon. Actually po si Ma'am Pe, si Ma'am Melinda, and then yung next speaker po natin is lahat po is tinuturuan po under my organization po. Naniniwala sila sa kakayanan po. So, sa simpleng isang OFW before, naging extraordinary na po ngayon na ex-OFW. Kaya po, masaya talaga ako. Imagine, nakakapag-quote ako, so kahit hindi lang sa bahay, kaya mag-quote. Kasi nga po, itong negosyo natin, isang multi-billion businesses. So, hindi po siya maliit na negosyo. Kasi sa ticketing business pa lang po, grabe po yung kitaan na pwedeng kitain natin dito. At the same time, hindi ka rin basta-basta magkakaroon ng ticketing business kung nandito ka sa Pilipinas. So, talagang multi-million business na talaga siya na isang system lang sa halagang 15,000, yung 14,998, magkakaroon ka ng negosyo, may 9 services in one. Kaya po talaga nag-decide ako na gawin at mag full time. Hindi ako natatakot. Although last month, pininigita pa ako na confirm na 30,000 per month. But this time around, so sabi po, hindi man siya agad-agad or nakikita, pero kasi po naranasan ko. So, Star Award po, kumita na po ng 100,000 in just 6 months. Okay po? So, hindi ko inaakala na ganun na pala kalaki yung kinikita ko. Kaya, nagulat ako na awardan ako as Star Awardee. Kasi po, naging busy ako sa pagtuturo nung nasa Thailand ako. Kasi nga, part-time ko lang ginagawa. So, naging busy ako pero hindi ko nakita yung income ko pala is lumalaki po pala na day by day, lumalaki po siya.
dahil po yan sa pag-share ng business. So doon po, pinakamalaking kitaan po in this one day po, 16,500 po. At hindi lang po isang beses na ulit yan. Pag uwi ko po dito ng Pilipinas, naka-lockdown pa po ako, naka-quarantine pa po ako yan. July 13 po. July 14 po na nakita ng mga friends ko na nasa Pilipinas ako, nag-message po yung dalawang kaibigan ko, kapitbahay ko po at katrabaho ko, Malaysia po. At nagpa-explain po ng business, nag-join po sila. Ang good news po niyan, dahil nga po may SMB po yan, di ba? Sa dalawang taong nag-member po sa akin, nag-income po ako ng 11,000. So imagine, nagulat ako, naka-quarantine po ako, pero kumikita po. Di po ba imagine? So sa mga kasama ko doon, 30, sa batch po namin, 30 katao kami. Pero ako yung enjoy na enjoy. Bakit po? Kasi nga naka-quarantine ako, pero kumikita. Kaya po talaga ngayon, may nakausap po yung isa sa kasama ko sa quarantine, mag-member na rin po siya. So kasi po yung negosyo natin, ang pinaka-edge po natin, napakaganda po ng negosyo. Ako na po yung lumalapit sa atin. Kahit po hindi na natin i-endorse, sila na po yung lalapit. Kasi po, napakaganda. 9 services in one sa halagang 15,000 na pwede mo pang ipamana sa pamilya mo. Yun lang po, na I hope may na-share ako na inspiration sa inyo. Ay, maraming salamat po sa nanonood. So, pero po, before po ako magpaalam, so may pakikilala po ako sa inyo. Kung pinakinggan niyo po kami nila Ma'am Pe, nila Ma'am Melinda, so pwede niyo po napakinggan itong next speaker na to. Grabe po, ito naman po isang OFW for 15 years, mas matagal, patagalan yata kami dito. Si Ma'am Melinda is 14 years, si Ma'am Fes, 12 years, and I'm 13 years, and then itong next speaker po natin, 15 years pong OFW before. Ngayon po, nasa Pilipinas na din po, at for good na din siya. From, dati siyang nasa Dubai, at isa siyang ground attendant na isang Emirates. Sorry, kasam nabanggit eh. Sa isang privilege and airlines, nabanggit ko po yung kaya airline. Pero grabe po, ngayon nag-i-enjoy po siya kasama yung pamilya niya, kasama yung anak niya, yung nanay niya, na matagal niya na pong na hindi nakasama. Ngayon po nag-i-enjoy siya, kumikita na nasa bahay. Siya po yung tutulong sa atin paano simulan itong negosyo natin. Without further ado po, please help me welcome our beautiful Ma'am Sipinur from Laguna, Ma'am Joy Persosa. Hello, Ma'am Joy. Kayo na po. Thank you po. Hello, good morning po sa lahat. Grabe. So thank you po. Ayan, thank you Ma'am Ana sa napakagandang introduction. Grabe, ayan. So, good morning po sa lahat and thank you po sa lahat ng mga participants natin na nandito. Ayan, bago po ako mag-start ulit, konting dagdag lang po sa introduction ni Ma'am Ana. Ayan, my name is Joy Jangkinay Versosa and I'm 40 years old. Married at meron po akong isang anak. Tama po si Ma'am Ana, dati po akong OFW for 15 years at grabe. So alam nyo naman, ayan, marami akong mga kapwa OFW na nandito, no? So alam natin na sa pagiging isang OFW, wala po talaga tayong kinikita or naiipon, di ba? So akala lang na talaga ng mga tao na mayaman tayo kapag nasa ibang bansa tayo, pero hindi nila alam kung ano yung totoong buhay natin doon. Ayan, so nakilala ko po ang Unified. Ayan, ang napakagandang business na to. Through sa aking angel, syempre nagpapasalamat ako sa kapatid ko. Ayan, si Ate Leia ko po na naka-base po siya sa Canada. O imagine na sa Canada na po siya, but still nakita niya yung ganda ng business. At talaga namang nagustuhan niya at pa rin, even though na po siya doon, residence permit na po siya, ay talagang nag-avail pa rin siya ng business na to dahil nga po maganda. So ginawan ko yan ng paraan at yan, nag-member po ako nung December, but then nag-start pa lang ako nung April kasi sa sobrang busy ko talaga sa work, hindi ko siya masikaso talaga, diba? So yan po sa inyo ng mga nandito, ma'am and sir, alam ko na nagdasal rin kayo or nagdadasal kayo na mabigyan sana kayo ng magandang chance or magandang pwedeng pagkakitaan na pwedeng tumulong sa pangangailangan natin. So ganun din po ako at naniniwala po ako na hindi talaga aksidente yung nangyari.
Kasi during the time na talagang kailangan ko, pinakilala talaga sa akin ni Lord. Dumating talaga to nung time na nag-decision po talaga ako na mag-resign at umuwi na sa Pilipinas dahil sobrang mahal. Hindi na talaga, especially yung pandemic, hindi na po talaga kayang tustusan ng sweldo namin mag-asawa yung buhay namin na nandoon kami. Ayan, so yun lang po. At syempre, talaga namang nung naipaliwanag sa akin yung ganda ng business, hindi rin po ako talaga nagdalawang isip. Although, sa una po, wala po talaga akong ka-idea sa business. Okay? So ngayon po, mag-i-screen share lang po ako para maipaliwanag po sa inyo kung paano ba talaga at kung paano yung pwede natin gawin para mag-start tayo sa business na to. Okay po? So wait lang po, mag-share lang po ako ng screen ko. Ayan. So nakikita nyo na po ba yung aking screen? Ay, nawala. Nawala ba siya? Nawala, ma'am, nawala. Ayan. Wait lang ha. Sandali. Bakit nawala siya? Isakta kasi Ma'am Joy. No? Ayun, closing, ma'am, closing po. Ayan. Sandali lang po ha. Masyadong nawala siya. Sandali, aakyat ko lang po. Ay. Ayan. Hold on lang. Ayan. So, kita nyo na po yung screen ko. Yes, ma'am. Ayan. Okay. So, yun nga po, di ba? Nakita nyo naman kung gaano kaganda yung business na pinresent sa atin ni Ma'am Pe kanina, di po ba? So, yun po yung Unified Products and Services, one-stop shop business, low cost, di ba? Kasi ang mura lang naman talaga ng business na to. World class, syempre talagang hindi lang po pang local, di ba? Pati pang international at guaranteed passport. ROI po yan. So mamaya i-explain ko kung gaano kabilis nating makukuha yung pinuhunan natin dito. At high demand for products kasi yung mga produkto natin sobrang effective po yan. Sobrang effective at talaga namang isa po ako sa mga makakapagpatunay na talagang sobrang galing ng produkto na meron tayo. So syempre combination of businesses kasi nga po hindi lang basta products meron tayong services. At ano yung mga yon? Combination kasi hindi lang isang services meron tayo kundi 9-in-1, di ba? Sa isang system meron kang 9 services na pwede mong gamitin at well established in market kasi matagal na po yung ating business, di ba? So nagkakahalaga lang naman yan ng 14,998, di ba? So baka katulad nyo ako nung una, ay 14,998, wala ako niyan. Ganun yung unang sabi ko sa ate ko. Ano ba yan? 4998. O, di ba? So, sa pagdi-decide naman po, di ba? Yes or no lang. Dalawa lang naman ang pwede nating isagot dyan. Yes or no. Di ba? So, nag-yes po ako nung makita ko kung gaano kaganda yung business. So, pwede rin naman kayong mag-no. Hindi naman namin kayo pipilitin na mag-join dito sa business na to. Pero kami po, i-share lang namin sa inyo kung gaano kaganda ang kitaan dito sa business na to na tulad namin na mga nag-decide na nag-yes lang at talagang ngayon naman po ay kumikita talaga. O, di ba? So yun po, nag-decision talaga ako na mag-yes kahit wala pa akong alam kasi naniwala po ako na itong business na to ay pwedeng makapagpabago at makatulong sa buhay ko. Ayan. So, kailangan lang naman po natin gawin is try. Diba? Magta-try lang tayo. Siyempre, sa pagta-try lang naman is it's either failure or success lang naman ang maging result nito. Diba? Pero dito po sa Unified Products and Services, wala po talaga akong nakikita na nag-fail. Lahat is nagsa-success po talaga kasi inaaral po talaga yung business at yung commitment na binibigay. 'Di ba? Kailangan lang kasi talaga natin is i-try, 'di ba? Halimbawa sa prutas, sa mangga. Paano mo malalaman na yung mangga na yon is matamis or masarap, 'di ba? Matamis or maasim kung hindi mo siya itatry. Kaya naman po, ako talagang kahit wala akong alam, tinry ko talaga. So dapat ganun din po tayong lahat, 'di ba?
Kasi paano nga naman natin malalaman na napakaganda ng business kung hindi natin itatry. Huwag po tayong matatakot na itatry, di ba? So ito po, ayan. So ito po yung mga paraan kung saan po na ito yung mga ginawa naming paraan. So wag po kayong disclaimer lang po, hindi po namin kayo tinuturuan na gawin ito, pero ilan lamang po ito sa mga ginawa namin na, 'di ba sabi nga, kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. So ayan, sumakay lang po tayo ng bus. Ayan. So meron pong ibig sabihin yung bus na yan. Hindi po literal na sasakay ka ng bus. So anong gagawin mo sa bus, 'di ba? So dito po, yung pagsakay ng bus stands letter B for benta. Ayan, 'di ba? So sa ano po natin, 'di ba? Kung tayo pumasok tayo sa bahay natin, 'di ba? Kasi gusto mo yung business pero wala kang puhunan. So ito po yung mga ways na pwede niyo gawin. 'Di ba, ikot-ikot kayo sa loob ng bahay niyo, tingin-tingin kayo, nakita niyo dalawa yung TV niyo. 'Di ba? So, aanhin niyo naman yung dalawang TV kung pag binuksan niyo or pagsabayin niyo 'yan, ano bang ibibigay sa inyo niyan? Bibigyan lang naman kayo ng malaking Meralco bill, 'di ba? So 'yan. So, pwede po nating ibenta muna 'yan para makabuo tayo or makatulong doon sa pagbubuo natin ng ating pangpuhunan. Kasi pagka kumita na kayo, pwedeng yung bilhin yan, 3 TV, 4 na TV, lagyan nyo sa kahit saang sulok ng bahay nyo. Pwede pong mangyari sa inyo yan, ng benta. Or halimbawa naman, mahilig kayong magluto, pwede po kayong magluto-luto, di ba? Tapos yung niluto nyo, ibenta nyo po yun. Ganyan na yung uso ngayon na ginagawa, di ba? Lalo na't online tayo. So yan po yung B stands for benta. U is yun naman po yung tinatawag natin na utang. Ayan, di ba? So utang po ay tayong lahat, di ba? Alam natin yan nung bata pa tayo. Bata pa lang tayo, alam na natin yan. Kasi ako po, madalas talaga akong inuutusan ng tatay ko noon na pumunta sa mga tindahan para mangutang. Di ba? Para po mangutang. So ayan. Ito po yung pwede natin gawin. Nung mga panahon na ako ay nagbubuo po ng aking nung mga panahon na nagbubuo po ako ng aking puhunan, ay ako po ay nag-iikot sa bahay, di ba? So wala kasi akong pwedeng pangbenta eh. So ginawa ko, lakad-lakad ako, punta ako sa kusina, nakita ko yung asawa ko. At syempre, hindi ko naman ibebenta yung asawa ko, di ba? So ang ginawa ko is nangutang ako sa kanya. Nangutang ako, nagtiram ako ng konting-konti lang para naman mabuo po yung aking puhunan. Ayan. And letter S is yung pong sanla. O, di ba? So, yan. Kung meron kayong mga ganito, ako kasi wala akong ganyan eh. Di ba? Yung mga nasa Saudi dyan, for sure, kasi maganda yung mga gold dyan, di ba? So, ano muna natin yan? Di ba naka-stock lang naman yan sa bahay? Hindi naman tayo nakakalabas-labas ngayon. So, nandyan lang yan. So, instead na nakatambak yan, ipagkakitaan po muna natin. Palamigin muna natin sila sa mga pawn shop, di ba? Isangla muna natin. At yan, hindi naman yan mawawala, gwardyado pa yan doon. At kapag kumita na po kayo, pwede na natin tutubusin yung mga alahas natin at pwede pa nating madagdagan. So yan po yung ating paraan, di ba? So remember, kung gusto po, merong maraming paraan. Pero kung ayaw, marami pong dahilan. Okay? So ang kailangan lang naman po natin gawin is mag-learn po tayo, di ba? Siyempre hindi naman po pwede na kapag papasok tayo sa isang business, hindi natin pag-aaralan. Okay? So learn lang po tayo. Ang kailangan po natin pag-aralan is yung one or yung pong ginawa ni Ma'am Fe kanina, di ba? So pinresent niya po yung business. Ito po yung opportunity for new entrepreneurs na tinatawag. Siyempre, kailangan kapag ikaw papasok ka sa isang negosyo, kailangan mo siyang aralin. Hindi lang po isang beses, kundi maraming beses. So, kailangan lang po natin na umattend ng training, aralin natin ng 5 or more than 5 times para makabisado po natin yan. Kasi syempre, kapag na tayo mag-join tayo sa business, kailangan natin yan na
aralin or alamin yung background ng company para pag may nagtanong sa inyo, ilang taon na ba yung company, sinong presidente, paano ba kumita dyan. So dapat po alam na alam po natin yan, di ba? So number 2 po is yung technical web tool operation. Ayan, so ito po very important din po ito kasi dito po tinuturo yung mga how to navigate the system. Ayan, tuturuan po kayo kung paano mag-book ng ticket, kung paano mag-loading, kung paano mag-encode ng insurance. Lahat po yan, nandyan po yan sa technical web tool operation. So take note, hindi kailangan po continuous po yung pag-attend ng mga training kasi dyan po natin matututunan yung pag-navigate ng system. Dahil sa mga unang pagpapanood po, hindi po yan agad-agad na papasok sa isipan nyo. So kailangan po maraming beses po natin siyang gagawin at pag-aalalan. And dito po, ayan, number 3 is ito po yung kailangan nating i-learn, yung USAP, yung Unified Skills Assessment Program. Ayan, dito po, iaano po sa atin yung mga natatago natin or natutulog ng mga talento, di ba? Ayan, gigisingin po yan dito sa training na to. Katulad ko po, dati po na hindi po ako talaga effective magsalita, ayan, sa harap ng maraming tao. Ayoko po yung pinapatayo ako, ayoko po yun dahil nahihiya po ako na mag-present. Ayan, tulad po yan yung ni Ma'am Fe, katulad kanina, di ba? Hindi po yan sobrang mahihiyain din po yan. Pero dahil po sa pag-aaral niya ng negosyo, di ba? Sa pag-attend ng mga training, unti-unti pong nai-enhance yung sarili. So, ganun po dyan sa USAP. Tuturuan po kayo kung paano nyo i-present yung business, paano kayo maging confident sa pagpipresent ng business para po kapag kami mga tao na nagtanong sa inyo, di ba? Talagang 100% sigurado kayo at confident kayo kung paano nyo dadalhin yung sarili nyo, di ba? Kung paano tuturuan po kayo na kailangan presentable all the time, lalong-lalo na sa pagpipresent ng business. Ayan. And next po is yung DOT, yung Dealers Optimization Training. Ayan. So dito po sa Dealers Optimization Training, ito po yung tinatawag na heart of the business. Dito naman po, tinuturo po sa atin at palaging pinapaalala kung ano yung mga, what do you call this one? Yung anong rason, di ba? Kung ano yung pinaka-rason natin kung bakit ginagawa natin yung business, kung para kanino tayo gumigising sa tuwing umaga, di ba? So yun po, kailangan po talaga na, yung mga ibang business kasi walang ganito eh. Di ba kapag tayo, kahit ang tao, kapag walang puso, mamamatay po tayo. Ganun din sa business. Kailangan mahalin po natin yung negosyo natin. Kailangan lagi po natin iisipin kung para kanino natin ito ginagawa para maging successful po tayo sa gagawin natin. Kasi kailangan po palagi po tayo inspired. Ayan, and last po is yung PDE or yung product demonstration. So dito po sa product demonstration, ayan, so dito po, syempre hindi lang po kasi tayo services, di ba? Meron din po tayong mga pinopromote na mga produkto. So tulad nga po ng sabi ko sa inyo, yung mga produkto, nakita nyo naman po doon sa inano po ni Ma'am Pe, di ba? Sa produkto po, makikita nyo, sobra po yung ganda, 100% organic po yung mga products natin at talaga naman pong very effective po. Very effective po talaga siya. So kailangan po panoorin po natin yung product demonstration kasi kailangan makita natin na kung gaano ka-epektibo talaga yung mga katulad noon yung mga vitamin C natin, mga absorbency, yung number 1 yung favorite ko, yung pong acai berry, ayan. So yan po mga yan, sobrang effective po yan. At syempre kailangan gamitin natin. Gamitin po natin para tayo mismo sa sarili natin, alam natin kung gaano siya ka-effective, di po ba? Ayan. So, hindi lang po isang beses nyo papanoorin yan. Kailangan palagi nyo siyang panonoorin. So, sabi nga po, learn fast to earn fast. Ayan. At ito lang po yung mga kailangan nating i-avoid, di ba? So, kapag ka po tayo ay papasok sa isang business, kailangan po natin i-avoid tong discouragement. Siyempre, ito yung unang-una. Kasi po, di ba, katulad ko, hindi ko po talaga siya una
ikinukwento nung pong mga panahon na nakilala ko siya. Hindi ko pa agad-agad ako nag-post ng about sa business kasi hindi pa po ako masyadong familiar, hindi ko pa po siya kabisado. And most of the time po, lalo na kapag nakita nyo naman na may 80% side of business kung saan optional po siya. Pagka yan kasi normally, yan, may mga mangdi-discourage sa inyo eh. Minsan nga yung pamilya nyo pa, yung number one na magsasabi sa inyo na, "Hay, hindi naman totoo yan, hindi ka naman kikita dyan, ano lang yan, scam lang yan." Ayan, so, pero po tayo yung nakakita eh, tayo yung naka-rename kung gaano kaganda yung business. So, i-avoid po natin yan. Hanggat maaari po, isarilinin muna natin. Diba? Wag muna natin basta-basta i-share. Pag-aralan muna natin yan. At syempre, kailangan po, inaano namin kayo na mag-qualified quickly po kayo. Kasi diba, katulad ko po, huwag po kayong gumaya sa akin na hindi ako agad-agad na desisyon na simulan agad. So, sobrang busy ko po kasi. Pero nung naiintindihan ko na po, grabe, doon po ako parang sayang pala, dapat pala agad-agad, di ba? So, ina-encourage po namin kayo na mag-qualify quickly po kayo. Bakit? Kasi po, ayan, halimbawa po yung sponsor nyo, di ba? Kapag nag-qualify quickly po kayo, ilalagay niya po kayo kaagad sa ilalim niya. Or, iba, yan, yung sponsor nyo, marami po yung mga nakakausap na tao. So, yun po, agad-agad, ilalagay niya po kayo dun sa ilalim niya at continuous po yung pag-i-invite niya, yung sponsor nyo, continuous po ng pag-i-invite yan, ng pag-share ng business, marami na po yung nakakausap. At yan po, yung tao na yon na mai-invite niya po, wala po siyang choice. Wala po siyang choice kundi ilalagay niya po yun under sa'yo. So di ba kahit bago ka pa lang, kahit nag-learn ka pa lang ng business, magkakaroon ka na po kaagad ng tao under your organization. So madadagdagan na po kayo kaagad. So di ba sabi nga dito sa negosyo na to, dalawa lang namang tamang tao yung kailangan mong hanapin, di ba? So isa sa left at isa sa right. Pero yung tao na hanapin nyo kailangan same lang din natin. So like this one po, di ba? So di po ba yan? So maghahanap na lang kayo since meron na kayo na lagyan ng sponsor ng tao sa left side nyo. So ang hahanapin nyo na lang is sa right side nyo po, di ba? So diyan po, ang mangyayari diyan, 'di ba, dahil na nag-qualify quickly kayo at nilagyan ng sponsor niyo ng tao, nagkaroon kayo ng spillover na tinatawag, yan yung mga hindi niyo sila kakilala pero andun siya sa under organization mo. Eh di po ba binary yung system natin? So pag na-detect ni system na meron kayong nag-pairing ng left and right, agad-agad makakaroon po kayo ng 1.5 diyan. At syempre yung direct referral na 1,000 dito sa mai-invite nyo sa right side nyo po, di ba? So, kada ma-detect ng system na kayo ay may nag-pair between left and right, ayan, meron po kayo kaagad na 1,515. O di po ba? Napakaganda, di ba? So, yun nga po, di ba? So, ganyan po yung mangyayari. So, halimbawa naman po, sinabi nyo na, ay, wala pa po kasi akong puhunan, ma'am. Paano ba yan? Pwede pong next month na lang. Pwede naman pong ganon. Pwede naman na, okay, wala naman pong problema. Hindi nyo agad nagawa ng paraan. So next month pa kayo sasali. So ngayon, nakita nyo po yung nangyari dito sa taas, di ba? Ayan. So dito na po kayo ilalagay sa baba ni sponsor. Kasi nga, hindi po kayo kagad na-qualify quickly. So dahil continue siyang kumakausap, marami na po siyang mga na-invite. So ang nangyayari po niyan, sa halip na kayo yung kumita ng mga 1,515 na 3,000 na yan sa taas, hindi na po yan mangyayari, di ba? So kumbaga, kung nagpa-qualify quickly kayo early, maaga sana yung ano nyo, yung pagkita nyo, di ba? Although, kahit naman nandiyan pa rin po kayo, tutulungan pa rin naman kayo ni sponsor na makahanap ng mga tao na para ilagay under your organization. Ang nasayang lang naman po is yung time na kung saan pwede na sana kayong kumita, di ba? So sayang na sayang po yung time. Wala na kayong kinalaman dito sa taas na nangyari, nakitaan.
Okay? So hindi na po kayo yung nakinabang, na sa halip sana ay kayo yung makikinabang dyan. So meron po kaming business package na ino-offer. Ayan, yan po yung 150,000 pesos. Ayan, so dito po sa 150,000 pesos, ayan po yung magba-branch out kayo or magkakaroon kayo ng 10 account. Sabihin natin na ay 150 ang mahal. Pero di po ba kayo, sa 150,000 po ba, ano po ba yung naiisip nyo na magandang business para sa 150,000? Okay, sabihin natin na ipapasok nyo siya sa computer shop. O di ba, yung 150,000 kulang po yan. Bakit? Kasi magkano ba yung mga computers? Di ba? Magsiset up pa kayo, magbabayad pa kayo ng tao. Kulang na kulang po yung 150,000 pesos. Or sabihin natin na ipapasok nyo na lang yung 150 nyo sa isang hardware. Di ba? Baka po yung 150,000, yung ilang pirasong hardware lang po yan. Hindi po yan talaga, hindi po yan, or kulang pa yan sa mga ganong klase po ng business. Wherein dito po, sa business package natin, napakaganda po ng magiging kitaan dito. So yan po, meron nga po kayong 10 account. Ganito po yan, i-explain ko po sa inyo. Dito po, isang beses lang po kayo na magbibitaw ng 150,000 pesos. Pero po, dito po, di ba meron po tayong tinatawag na direct referral. So yan, so ito po, pag in-encode po natin si account 10 nyo, si number 9 nyo po, magkakaroon po yun ng direct referral na 1,000. Ganun din po, pag in-encode si 8 nyo, ayan, lahat po yung account nyo na yan, from 9 to 1, magkakaroon po yan ng 1,000 direct referral. So, magkano na po yung return of investment nyo dyan sa direct referral pa lang? Meron na po kayo dyan 9,000 pesos. At hindi lang po yan, meron pa po tayo tinatawag na indirect referral, di po ba? So, ganito naman po yan. So, sa indirect referral po, makaka-receive po kayo ng 2,160. Kasi sa pag-input po ng account 10 nyo, ayan, magkakaroon po ng indirect referral si account 8 nyo po. At ayan, magkakaroon po siya ng 60, 60, 60 hanggang doon po sa inyong unang account. At hanggang sa ma-encode nyo po yung lahat ng yan, paakyat po ng paakyat yung inyong indirect referral. Kaya magkano po yung kinita nyo dyan sa inyong return of investment? 11,160 po kaagad. Imagine po, sa 150,000 pesos na binitawan nyo, hindi pa kayo nagsisimula ha, ini-encode pa lang yung inyong binitawang puhunan. Pero meron na kaagad balik sa inyo na 11,160. So saan pa ba kayo makakakita ng ganyan na nagsa-start pa lang kayo ng negosyo, wala pa kayong ginagawa, pero meron na kaagad bumalik na 11,160. Diba? Dito po ako talagang sobrang namangha, diba? So nung pinakita po talaga sa akin yung eto, hindi po talaga ako nagdalawang isip. Nag-branch out po ako at kumuha po ako na itong business package na yan. At sobrang tuwa ko po kasi nga sabi ko nga sa kapatid ko, grabe no, hindi pa ako nagsisimula, hindi ko pa hinahata, wala pa akong ginagawa. Meron na akong return of investment na 11,160. What more pa kung gagawin ko pa siya, di ba? So ganun pong kaganda itong business package natin na tinatawag. So explain ko po sa inyo yung pagkakaiba ng single account versus business package. Ayan, example po kayo yan. At ito naman yung sa business package. So di po ba dito sa single account, sabihin natin na kayo mahilig kayong mag-book ng ticket. Nakabook kayo ng 100 domestic tickets. So 100 times 500, magkakaroon po kayo ng 50,000 pesos na kikitain sa pagbubook ng ticket. Okay? So ganun din po. Dito po sa business package, example, ang gagamitin po natin dito is yung pong laging dulo. Yung pong pinakahuling account nyo. Para po, aakyatan po ng kita yang from 9 to 1 account nyo po. So ganun din po. Di ba kayo? Nakapag-book kayo ng 100 domestic tickets rin, katulad ng single account. So dito po, meron din kayong kita na 50,000 pesos sa minarkup nyo. So pareho po kayo ni single account. Ang kaibahan lang po, ang kagandahan po dito sa ating
business package, meron po tayong residual income na tinatawag, di ba? So dito po, di ba sa residual income po, sa domestic meron tayong 10 pesos na residual income. So 100 times 10, magkakaroon po ng 1,000 pesos residual income yung account 9 nyo hanggang 1. So 9 times 1,000 pesos, meron po kayong additional na residual income na 9,000 pesos. So magkano po yung kinita nyo kaagad dito sa business package? So lahat yan, magkakaroon yan ng 1,000. So dito po, kumita na kayo kaagad ng 59,000 pesos. Wherein sa single account po, meron po kayong 50,000 pesos. So ang laki pa rin po ng difference, di ba? Merong 9,000 na difference. So ang kumita po ng residual income sa single account is yung mga nasa taas nyo po. Ganun po yung sa residual income. O di ba, imagine, same lang naman po kayo ng effort na ginawa. Pero, ang kagandahan sa business package, same effort, isang beses lang kayo nagpagod, pero may dagdag na 9,000 pesos. Di po ba sobrang ganda po talaga kapag ka naka-business package kayo? Ayan. So, another example po. Ayan. So, single account versus business package ulit tayo. So, di po ba dito sa single account, di ba tayo, yung system natin is binary. Sabihin na lang natin na nakabuo kayo na 100 organization, yung inyong friends, nakabook po siya or nakabuild siya ng 100 members sa left and right. Okay, so di po ba meron tayong indirect referral na 60? So 60 times 100, meron po kayong 6,000 pesos sa inyo pong indirect referral. Okay? So ang total income nyo po dyan is 12,000 pesos na indirect referral. So ganun din po dito sa business package. So kayo po, di ba, sabihin natin nakabuo na kayo ng 100 sa left and right nyo. So same po kayo, meron po kayong total indirect referral dyan na 12,000 pesos. Okay? Ang kagandahan po dito sa business package, dahil po dyan sa indirect referral na yan, pati po yung 9 to 1 account nyo is makaka-receive po ng 12,000 indirect referral. Grabe, di po ba? Napakaganda po ng kita pagka yung business package talaga yung kinuha nyo. Kasi po yung indirect referral is up to the 10th level. Up to the 10th level. Di po ba? Kaya naman sakop yung from 9 to 1 nyo, meron kayong indirect referral na tig to 12,000. So grabe, magkano na yung kinita nyo sa indirect referral pala? Times 10. 12,000 times 10, meron na kaagad kayong 120,000 na indirect referral. Di po ba? Grabe. Meron pa tayong tinatawag na sales match bonus, di ba? So dito po sa sales match bonus, di ba, meron tayong kada mag-pair is 1,500. So dito sa single account, pwede po kayong magkaroon ng 150,000 pesos na sales match bonus. Okay? So ang total income nyo po is 162,000. Pwede po kayong magkaroon ng kita dyan na 162,000 sa single account. Pero dito po sa business package, ayan. So dito po, di ba? So ang inyong total na sales match bonus times 1.5 is 150,000 pesos din, di ba? So magkano po yung total income nyo? Kasi meron kayong plus indirect referral na 120,000 pesos. Di ba? Ang income nyo po sa business package is 270,000 pesos. Wherein sa single account, 162 pesos. So, sobrang laki po ng difference, di ba? Di ba? Same effort lang ng ginawa nyo, pero halos, di ba? Halos doble. Doble po yung kapalit na ibibigay sa inyo ng business package. Kaya naman po, di ba, katulad ko nga, dahil naintindihan ko po yung kagandahan ng business package, hindi po talaga ako nagdalawang isip na talaga pong kumuha po talaga ako nito. At kaya naman po talagang sobrang nai-enjoy ko po siya na kahit wala akong ginagawa, di ba? Sa isang transaction ko dito, dun sa huli kong account, umaakyat po talaga yung residual income. Kaya talaga pong totoo,
amaze po talaga ang sistema ng Unified. Ayan. So yan, nakita nyo naman po yung pagkakaiba ng ating single at business package. Ang laki po talaga ng difference. Same effort lang yung gagawin pero napakalaki ng difference na ibinibigay niya. Lalong-lalo na sa kitaan. Di po ba? So ayan, kailangan lang po natin is to decide and try it now. Huwag po tayong manghinayang sa ipupuhunan po natin. Kasi di ba, ito nga po, saan pa kayo makakakita? Itong negosyo po na ito na meron tayo is very essential. Na talaga pong pinagsama-sama na po lahat sa iisang system. So kaya nga po one-stop shop siya kasi isang system lang pero magkakaroon ka ng access sa siyam na services, di ba? So fastest ROI business. Ayan, ito po isa pang example dito sa fastest ROI business. Halimbawa po, di ba, kayo franchise kayo ng home-based business. So 49.98 lang po 'yan, di ba? So kung kayo po nag-franchise po kayo noon, madali niyo po siyang mababawi. Halimbawa po mag-book lang kayo ng ilang tickets ba 'yon? Parang 50 na tickets. Di ba? So sa 50 na ticket times markup na 500. So magkakaroon na po kayo, mababawi niyo na po kaagad 'yun. Di ba? Magkakaroon na kaagad kayo ng 15,000 pesos. O di bawing-bawi niyo na po kaagad yung return o yung yung pinuhunan niyo na isang beses niyo lang siyang bibitawan. Ganun po kabilis mabawi yung puhunan dito. At low cost investment nga po siya. Kasi nga di ba, saan pa kayo makakakita ng ticketing o sa labas, kapag ka po, alam niyo po pag nag-inquire kayo sa labas ng ticketing, grabe po kasi kami, dati yan yung gusto namin. Kasama ko sa work, nag-inquire po kami. Ang hinihingi po sa amin is 350,000 pesos po. Pero grabe po, di ba? Isang airlines pa lang po yun. Pero dito, sa 49.98 pa lang, meron na kayong ticketing, meron na kayong insurance, may bills payment. Grabe. Sobrang ganda po ng business na to. Napaka-essential, pinagsama-sama lahat na nandoon na. At easy to set up kasi nga po isang system lang ang gagamitin nyo. Sa siyam na services, hindi na yung pabago-bago, di ba? At grabe, world class po siya. Dahil nga, di ba, hindi lang tayo pang locally. Meron din tayo mga services international. Kaya naman po, wag na kayong magdalawang isip. Kasi dito sa 49.98 na ipupuhunan nyo, doble-doble po. At pwedeng makapagpabago po talaga ng buhay nyo. Sobrang ganda po ng business. At hindi lang po yun. Di ba yung 49.98, maraming beses na po yan dumaan sa mga kamay natin. Di ba? Especially yung mga OFW po, yung mga nasa ibang bansa. Di ba? Kapresyo lang yan ng telepono Kapresyo lang yan ng mga gadgets na gusto natin. Ayan. Okay, so tapos na po yung aking presentation. Sandali, babalik lang po ako. Ayan. So, thank you po sa pakikinig nyo. Grabe. Di ba, ako nga po, ginagawa ko po talaga ito dahil sobrang nakita ko kung gaano kaganda yung kitaan dito sa business na to. At yun na po, syempre, yung deepest why ko kung bakit talagang ginagawa ko ito is para po talaga sa unang-una sa anak ko. Kasi sobrang yung hirap po na pinagdaanan namin, yung kabataan namin, ayoko po na maranasan niya po yun. Ayoko po na dumaan siya doon. So, tayo po as parents, di ba, talagang gustong-gusto natin na gawin lahat ng best para sa mga anak po natin. So, siya po talaga yung rason ko. At alam ko po na kayo rin, bilang mga nanay, di ba, sila lang naman yung number one na ating inspirasyon para gawin lahat ng to. At ganoon din po, syempre yung asawa ko po nasa ibang bansa, gusto ko po na na magkasama-sama na rin kami. At hopefully po next year makauwi na rin po siya at makapag-start na po kami ng pinaplano naming business na i-upgrade ko lang po yung isa kong account dito po sa Unified. Ayan. At syempre, sa mga kapatid ko po at lalong-lalo na sa nanay ko na kailangan naman po nating ibalik, diba? Hindi naman po responsibilidad natin yon hindi naman responsibilidad ng anak na ibalik lahat ng sakripisyo. Pero bilang anak po tayo, sa sobrang laki ng nagawa ng mga magulang natin, di ba?
So kailangan po na pasayahin naman natin sila dahil tumatanda na sila, hindi sana dito sa mga huling oras nila sa mundo is maibigay at may paramdam natin kung gaano po natin sila na-appreciate, di ba? So yun lang po. And ayun nga po, thank you very much po. So ako 3 to 5 years from now, grabe, naniniwala po ako na talagang ibabalik nito sa akin yung mga natutulog kong pangarap, 'di ba? Na nabuhay talaga nung sumali po ako dito sa Unified, at alam ko na 3 to 5 years from now magkakaroon po ako ng malaking income. So nakita nyo naman yung in-explain kanina ni Ma'am Pe, 'di ba? At nakita nyo kung gaano kaganda yung kitaan. So lahat ng yan 3 to 5 years from now, I believe na mangyayari po sa akin yan. Okay, so yun lang po yung aking presentation. Hopefully na-inspire ko po kayo, at wag na po kayong mag-isip. Wag na po kayong magdalawang isip kasi sigurado po ang kitaan dito sa Unified Products and Services. Ayan. So thank you po once again. This is Joy Jangkinay Bersosa, proud independent distributor of Unified Products and Services. Ayan. So balik po tayo kay Ma'am Melinda at baka meron po tayong mga question. Ayan. Okay? Ayan, ang galing. Thank you, Joy. At thank sa mga kay Ma'am Fe kanina sa pag-present ng ating business. At thank you rin po sa kay Ma'am Annabel na super talaga, grabe. Nakita po natin at narinig po natin kung paano po binago ang buhay ni Ma'am Annabel sa negosyong ito. So super po talaga, super proud po kami dahil siya po ang aming mentor at napakagaling. At kung ano po ang nagawa na Unified kay Ma'am Annabel. So soon, ganun din po ang mangyayari sa aming OFW. So po, makakauwi na rin kami ng Pilipinas. So 3 to 5 years at hopefully naabot ng 5 years. So yun lang po, napakagaling po ng ating mga speakers sa ngayon. So kung sino man po sa mga bisita natin, kung may gustong magtanong po, pwede po tayong unmute ating ano ba to? Pwede po tayong mag-unmute para po makapagtanong tayo kung ano po yung gustong itanong. Meron po ba? Pa-unmute Okay, lang po. Ma'am Pe, Ma'am Melinda, may ano po sa chat si Ayan, Ma'am. meron po si Ma'am si Ma'am Philip, meron po siyang questions. Ayan. O, sige, ako na lang magbasa po, Ma'am Melinda. Hello. Ayun. Ayan, so Ma'am, Ako po si Vivian. Vivian. ano po bang name niyo, Ma'am? Vivian. Philip. Vivian, okay, Ma'am Vivian. Sige. Ma'am Vivian, babasahin ko na lang po yung yung question nyo. Ayan. May question po si Ma'am Vivian. Ang sabi niya po, paano po ko ma-work ang Unified na nandito ako sa labas ng bansa? Ayan. Okay, thank you po Ma'am Vivian sa tanong nyo. Nako, ayan. Kung hindi nyo po, di ba? Nakikita nyo naman po yan. Si Ma'am Melinda nasa Saudi po yan. Si Ma'am Felipa nasa nasa Hong Kong, at dati po yan si Ma'am Annabel nasa Thailand po yan. Pero grabe po silang kumita. Ayan, ako po dati po akong nasa Dubai. So, yung pong ating business, sobrang ganda po niyan, ma'am. Kasi anywhere po talaga, po pwedeng nyo pong magamit talaga yan. Bigyan ko na lang po kayo ng isang example dyan, no? Doon po sa pagpapadala nyo, diba, nandyan kayo saan po bang bansa kayo, ma'am, nandun? Belgium. Nasa Belgium. O yan. Kayo ma'am dyan sa Belgium, di ba? So kalimbawa, kapag kayo ay, first of all, kung gusto niyo na mag-member first, ayan. So, ang gagawin niyo lang po, di ba? Kung sino yung nag-invite sa inyo, pwede, marami pong ways para maka-join kayo dito. Meron po tayong, ang Unified po, meron po siyang account, sariling account, kung saan pwede niyo pong ipadala yung inyong membership. At kung paano naman po mag-work yan, marami po tayong mga trainings na sinasabi sa inyo, at yan po, all the time pwede po kayong umattend dyan. So example po ng kitaan dyan sa ibang bansa, ma'am. Halimbawa kayo, magpapadala po kayo ng pera, or yung kaibigan nyo magpapadala ng pera. Halimbawa, yung friend nyo gustong mag-send ng money sa Pilipinas,
pwede nyo pong gamitin yung Western Union natin. Ayan, pwede nyo pong gamitin yun at singilin nyo po sila ng convenience fee. Ayan po yung isa na pagkakakitaan nyo. Meron din po sa e-loading. Ang e-loading naman po, ma'am, ayan, kahit saang bansa po pwede po kayong mag-loading. Oh, yun, Kasi yung gamit na SIM card niyan sa Pinas, sa Pilipinas, wala akong card niyan. hindi nyo po kailangan gumamit ng SIM card, ma'am, kapag ka po kayo ay maglo-loading. Hindi nyo po kailangan gumamit ng SIM card. Kasi po, yung pong services natin is nasa system lang po siya. Meron po kayong ida-download na application sa inyong phone. At pag inopen nyo po yun, lahat po ng 9 services, nandun na po siya sa isang system. So, hindi nyo po kailangan gumamit ng SIM card para po mag-start kayo ng loading. Kasi Parang ano lang siya, sa App Store. apps lang po siya na kailangan nyo lang pong pupondohan yung inyong pong e-cash at pag napondohan nyo po yun, pupondohan nyo po yung inyong sa loading wallet. At doon po, Paano ko naman? Ang dami kong tanong. okay lang po, sige po ma'am. Paano ko naman pupunduhan yun? Ano Okay. po? Paano ko naman pupunduhan yun? Madami rin pong ways para magpondo, ma'am. Pwede po natin yang through, magsisend po kayo sa bangko. Sa bangko po, magsisend po kayo ng pera sa bangko. Meron din po tayong account para sa pagpa-fund po ng system natin. Madali lang po yun, ma'am. Pwede nyo pong itanong yan doon po sa inyong, sa nag-invite po sa inyo dito, sa sponsor nyo po. Pwede nyo pong itanong sa kanya at tuturuan niya po kayo ng step kung paano po mag-fund request. Ayan. Saan bangko naman po yan? Meron po tayo sa BDO, meron din po tayo sa, ano pa ba yung Ma'am Ana, yung bangko natin? Yung CTB po. Yung CTB and Security Bank. Ayun, oo. So, ibig CTB. sabihin, mag-o-open muna ako ng bank account doon. Hindi na po. Hindi na po. Hindi Hindi po na. kailangan mag-open ng bank account. Yung normal lang po na mag-send po kayo ng mag-send po kayo doon sa account name po ng Unified. Ganun po. Yeah, okay. Tapos another ways pa, ma'am, ayan, pwede po kayong mag-accept ng bills payment kahit nandyan kayo. Halimbawa, yung mga kasama nyo dyan gustong magbayad ng Meralco. So sa halip na ipadala pa nila yung pera sa pagbabayad ng Meralco, kayo na lang yung magbabayad, sa inyo na lang magbabayad ng Meralco, diretso, di ba? So meron po tayong mga water bill, pwedeng sa inyo kahit po nandyan kayo sa ibang bansa, lahat po ng services na yan ay kayang-kaya nyo pong i-operate. Ayan, hindi po kailangan na Kaya po marami po talaga kaming mga business partners sa iba't ibang parte ng bansa po. Kasi hindi lang po yan Meron pa tayong mga, yun po, pwede pa kayong, bukod sa personal consumption nyo po yung remittance. Ayan, di ba? So sa bills payment, yung e-loading, lalong-lalo na po ma'am sa ticketing. Yung ticketing po, di ba kung marami kayong mga kaibigan or even nasa Pilipinas sila, gusto nilang magbiyahe ng Manila to kung saan-saan, pwede po kayo mag-book niyan kahit nandyan po kayo sa Belgium. Ganun po kaganda, ma'am. Talagang sobrang ganda po ng kitaan. Kahit nasaan ka pa. Ganun po. Marami po talagang ways. Nakikita talaga kayo dito. Yung pa pong lalo, yung isa po, yung napanood niyo po yung explanation ni Ma'am Fe sa insurance po. Yun po, pwede kahit po nandyan kayo, ang pwede niyo po gawin dyan sa insurance, ma'am, pwede kayong, halimbawa, kumuha kayo ng pinsan nyo, o di ba, or kapatid nyo, di ba? Tapos i-alok nila yung insurance sa mga kaibigan nila, or sa mga TODA, di ba? Yan kasi yung number one. Anong TODA? Sa mga tricycle driver po, di ba? Sa lahat, pwede niya pong i-alok yon, di ba? Tapos, kayo na po bahalang mag-usap kung magkano yung ibibigay nyo sa kanya na part, di ba? So para kahit nandyan kayo, nakakapag-alok kayo kumikita kayo sa insurance, di ba? So marami pong talagang ways para kumita. At doon po sa loading, mega dealer pa po kayo, pwede po kayong mag-activate ng mga reseller. Marami pong kaya talagang kahit nandyan kayo, ma'am, kikita talaga po kayo.
Napakaganda po ng business na ito. Mm. So, meron pa po. Tanong pa siya, ma'am. Ma'am Joy, may tanong pa si Ma'am Vivian kanina. Sa bawat sponsor ba, kailangan lang 2 invite? Ano po? Hindi Oh, po. yeah. Hindi Oo. po. Sa bawat ano po, kahit po ilan ang i-invite nyo, as long as mas marami nga po, mas maganda. Kasi kapag nakapag-invite po kayo, 1,000 po yung direct referral nyo po dyan. Pag na-join po yung na-share nyo, automatic po meron po kayong 1,000 na direct referral. At wala naman pong problema kung halimbawa, nagle-learn pa lang kayo, di ba? So, hindi nyo pa kayang i-present yung business. Pwede po kayong tulungan nung inyong sponsor. Siya po yung magpipresent para sa inyo, pero kayo yung kikita dyan. Ganun po yung ginagawa namin madalas. Ako po, nung bago ako, pagka po meron ako na-i-invite, yan, tinatawagan ko po yan si Ma'am Ana. Sasabihin ko sa kanya, Ma'am, pakipresentan mo nga to kasi hindi pa po ako marunong magsalita nung bago ako. So, sasamahan ko lang umattend yung client ko po, tapos si Ma'am Ana po yung magpipresent ng business. At pag umuo po yun, sa inyo po yung kita. Ganun po kaganda. Hindi po kayo pababayaan ng sponsor nyo. At hindi po kayo pababayaan ng grupo. Ganun po. Kaya wag po kayong mag-alala. The more the merrier. Kasi kung marami kayong yung kikitain. So tuloy-tuloy lang po yung pag-share ng business. Kasi kapag dumami po yung inyong organization, yung pong tinatawag nating sales match bonus, yan po. Laki po ng kikitain nyo dyan. So dagdag lang po tayo ng dagdag. Ayan. So meron pa po ba kayong question? Yung tungkol sa ticketing, halimbawa, syempre kung halimbawa member na ako, mag-book ako ng ticket ngayon, paano yun? May ano ba, ang tawag noon, may yung presyo o Yung discount. Oo. Yung sa inyo po ba? Yung sa inyo? Oo, Kung halimbawa, halimbawa personal. Opo, naku po. Yung po kasing sa system natin, ma'am, mababa lang po yung presyo ng ticket natin. So tayo po, kung bakit po tayo kumikita doon, kasi minamark up po natin yung system. Dinadagdagan natin. So kung sarili nyo lang ang ibubuk nyo, wala na kayong mark up. So ang mura lang nung ticket na mabibili nyo po. Kaya halimbawa, may ibubuk ako ngayon, halimbawa, 3 adults, 1 child. Yung discount ba sa akin lang? Yung iba wala na? Hindi po, lahat po yun mura. Lahat Hanggat po wala yun. po kayong markup na nilalagay sa pangalan sa ticket dun sa ano niya na ibubuk yung ticket sa kanila. Kahit friends niyo po sila, ayaw niyo silang taasan, huwag niyo pong lalagyan ng markup, mura po yung ticket na makukuha. Bali may nakaano na presyo sa member at sa ano lang, okay. Kasi madadagdagan po yung di po ba pag nag-book tayo ng ticket, kapag bago po tayo mag-book ng ticket sa mga hindi natin kakilala, isineset po muna natin ng markup yung ating system. Kaya po, makikita nyo doon kung magkano yung presyo mababa, pero may additional po dahil doon kayo kikita. Pero kung sa sariling ticket nyo lang po yung ibubuk nyo or sa mga close friend nyo na ayaw nyo na silang taasan pa yung ticket, ano po yun? Automatic po na maliit lang po yung babayaran nila. Mababa lang. Pero wala akong income doon. Meron po kayong residual income na 10 pesos. Kung po kayo ay magba-branch out. Ayan. Kaya nga po maganda talaga, ma'am, na magba-branch out kayo. Para yung, di ba kapag branch out kayo, kada book nyo ng ticket, meron pong 10 pesos na residual income. Diba? Sandali, naano ko sa mga technical words. Sa mga technical terms. Ano po yung branch out? So, kikita po kayo dyan, ma'am. Kasi, di ba, meron po tayong... So, yung branch out mo, yung po yung business package na sinasabi ko sa inyo. Na 150,000. Yes. Yes po. Yes.
Doon po yon. Kasi kapag ka single account lang kayo, di ba, ang Ako kita eh. nyo po doon sa single account, Mangungutang talaga ako dito. Wala akong pera. di ba Babalik ko. lahat Ma'am kami Joy, ng- yes. Oh, Joy, Ma'am Joy, pwede mo i-share kung ilan po yung account mo. And Ma'am Melinda po, pwede niyo rin i-share kung ilan yung account. Meron pa akong alam nyo po ba, ma'am, 14 account po. ako po, account ko po, nung unang nag-join ako, isa lang. Pero, nung pong na-explain sa akin yung residual income, nagdagdag po ako ng account. At ako po ay merong 12 accounts in total. Kaya, Pwede palang one muna, dalawa lang. opo, Ganun. pwede po. Ang Akala ko na one lang tapos yung pangalawang anong tawag noon? Yung Agad. second choice ay 10 kaagad. Hindi naman po. Ano po, pwede pong katulad niyan si Ma'am Ana, hindi rin po yan agad-agad na isang bagsakan na maraming account agad. So, kung wala pang pera, yan, pero ang pinaka po is yung 3 accounts. Yan po yung pinaka-ideal muna kapag mag-start kayo para kung may 3 accounts kayo, yung 2 account nyo, naaakyatan pa rin siya ng kita, di ba? So, ganun po. Ayan, si Ma'am Melinda, marami po yung account din. Ilan ang account niyo, Ma'am Melinda? Ako po ay meron akong 14 accounts ngayon. So, Grabe same ka, 14. before naman kay Ma'am Joy. First account ko is isa lang. Pero dahil nga nakita ko yung system, ang ganda ng system ng kung gaano kumita yung multiple account. So, nagpursige po talaga ako na mag-multiple account. Kasi sa multiple account, ganun man kalaki ang iyong bibitawang pera, pero mas mabilis ang balik kumpara sa single account. So, pag may multiple account ka po, ay continuous po yun, lifetime po yung iyong income. Compare sa sa single account, na kung hindi ka kikilos, hindi ka kikita. Pero pag meron kang multiple account, at isa lang yung igagalaw mo lang yung pinaka-last account mo. So lahat ng account mo yun, mula sa pinaka-last account mo hanggang sa pinaka-una mong account ay kikita po yun. So mas maganda po yun, choose nyo po yung multiple account, ma'am. Best po talaga yung multiple. So kung mag-choose kayo, kasi may parang hindi ako intindi ng tinatawag na last account. Yung last account na parang Okay, Ma'am Joy, pwede mo i-share po uli, ma'am, para mas makita po niya. Kita ko yung sa last account, Ma'am, ha? yeah. Hindi, kahit Pwede- i-discuss na lang. I-discuss na I-discuss lang. Ipakita niya lang. Oo, Ganito Sige, yun. ma'am, yung huli, ma'am. Opo.